This is alarming, and yan ang mga tinitingnan natin. Of course, it's not remote. All other countries are doing that. Yan ang dapat bandayan natin bilang part of the security cluster ng bansa. Ikinababahala ng Philippine National Police ang napaulat na sleeper cells ng China sa bansa. Kaya mahigpit ang gagawing pagbabantay ng PNP sa mga dayuhan bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad. Lumutang ang usapin ng sleeper cells matapos maaresto ng National Bureau of Investigation ang ilang Chinese national sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Doon, nakakuha pa ang operating team ng mga armas at iba't ibang patches na may mga nakasulat na sniper team, assault team, blasting team at machine gun team na natuklasang accessories ng airsoft uniform. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., bilang bahagi ng security measures kasama sa kanilang masusing iimbestigahan ang mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. The denominators are Chinese, Taiwanese or foreign national involved in POGO operation. So doon tayo. Sa isang Facebook post, nabahala si dating DI Elder Secretary Rafael Alunan III tungkol sa umano'y posibleng pagtatago ng mga Chinese sleeper cells sa tabi ng mga government installation at public utilities sa bansa. Just like what our Chief PNP have said, yung sleeper cell ay hindi pa proven. And yan ay news item at article coming from person, and therefore it is still a jury. But be that as it may, the police are investigating and or tinitignan lahat ng anggulo. Ang NBI handang tumulong sa PNP sa pag-iimbestiga kaugnay sa umano'y sleeper cells. We have to share intelligence among the different agencies in the government. Even military intelligence should be part of it. Kasi ano yan the key is really intelligence sharing, so we arrive at conclusions properly. Ang sleeper cells ay mga individual o grupo ng mga espiya o undercover agent na naghihintay lamang ng utos para maglunsad ng pag-atake o kaguluhan. Noong 1 linggo, itinanggi na ng China ang pagkakaroon nila nito sa Pilipinas. Batay sa pahayag ng Chinese Embassy, malisyoso at wala umanong basihan ang mga akusasyong ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.